Naggagalak ako at marami pa rin ang sumusunod sa inyo. Ngunit nalulungkot rin ako sapagkat meron pa rin mangilan-ngilan sa inyo ang matigas ang ulo. Tandaan ninyo, ang Espiritu ay laban sa lumang pagkatao ninyo at kailanman ay hindi kayo may liligtas ng inyong mga sarili. Nananatili ang pag-ibig ko sa inyo, bagamat may mga pagkukulang at kasalanan. Ngunit huwag ninyong itong gawing lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Nais ko ang lahat ay maligtas, ngunit nasa inyo ang pagpapasya. Good morning mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon na nasa atin ang pagpapasya. Are you true to yourselves? Yan ang message sa atin ng Panginoon. Overwhelming ang mga signs. Lahat na nayataan ng signs na ibigay na, darating ang Panginoon sa oras na hindi inaasahan ng tao, sa hindi inaasahang pangyayari, darating ang Panginoong Yesus. Just like in the days of Noah. Sabi, nagsisikain, nagsisiinom, nanganganak, nagsisipag-asawa, nagtatrabaho, normal ang buhay, tsaka na lang biglang darating ang kapahamakan. At napakalapit na nito mga kapatid. Kung kayo talaga nagmamasid sa buong paligid, kitang-kita na natin. Kaya magkaroon na tayo talaga ng fear of the Lord na tiyakin mo sa sarili mo na totoo ka. Kasi nobody can judge you. Kasi kung tiyak mo sa sarili mo na iniibig mo ang Diyos, ginagawa mo lahat ng kanyang kautusan eh. Lahat ng nais ng Diyos, ginagawa mo. So nalalaman mo na ligtas ka. Ikaw at ang Diyos ay nakakaalam na ligtas ka. Bakit? You are true to yourselves. Hindi ka tagapakinig lamang, tagatupad na salita. Sabi ng James 1:22, dadapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So kung gustong-gusto mo ng Bible, nakikinig ka, pero hindi mo naman tinutupad yung sinasabi ng Diyos, you deceive yourself. You are not true to yourselves. Dahil niloloko mo sarili mo eh. Wala nang matinding kasalanan kundi ang lokohin mo sarili mo. Kasi pag niloko mo sarili mo, lahat lolokohin mo na. Pati Diyos loloko. Maloloko mo ba ang Diyos? Nalalaman ng Diyos ang ating mga puso. Nababasa niya ating pag-iisip. Kaya ikaw na lang ang magdidesisyon. Ligtas ka ba o hindi? Decide. I want to be saved. Gaganapin ko lahat ng kalooban ng Diyos, magsasakripisyo ako, magpapagal ako, ibibilang ko ang lahat ng bagay kalugihan. Makamit ko lang si Kristo. Ang purpose ng buhay mo, maligtas ka na lang. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng bagay sa mundo, lalo-lalo na ang pag-ibig sa pera. Itatakwil mo yung love of money. It is the root of all evil. Marami ang nasisinsay sa pananampalataya, marami ang napupunta sa maraming kalumbayan dahil sa pag-ibig sa salapi. You cannot serve two masters. You have to serve one, God or money. Pag naglingkod ka sa Panginoon Diyos, lahat ng kalooban ng Diyos, susundin mo. Magsasakripisyo ka talaga, magpapagal ka. Kailangan magtiyaga ka, magtiis ka, magpagal ka, maghirap kang kasama ni Kristo para tanggapin mo yung kaliwalhatian. May sinasabi sa Bible sa 1 John 2, 3-6. Sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. John 17:3, ang makilala ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. So kung talagang nakikilala mo ang Diyos at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan, tinutupad mo ang kanyang salita. So tayo magdidesisyon dun eh. Kasi pag nakita ng Diyos ang puso mo na tapat ka talaga, lahat ng kapangyarihan ng Diyos ibibigay sa iyo, magganap mo lamang. Lahat ng pagnanasa at paggawa, gagawin ng Diyos sa iyo. Pagkat nais ng Diyos na maligtas tayo. Kaya lang, ikaw ang magdidesisyon eh. Napakalapit na ng sandali, mga kapatid. Wala nang nalalabing panahon. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. You deceive yourself. You are not true to yourself. Kasi kung tapat ka na sa sarili mo, tiyak tapat ka na sa Diyos.
So, ang labanan dito, sarili. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Baka iwala mo yung ibinigay sa iyo. Baka maagaw pa ng sino man ng corona, ng kaligtasan ibibigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang padaya sa sarili. Dadapwat ang sino man tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Perfect ang pagsunod mo. Pag tunay na talaga, dinesisyonan mo na talaga na magsasakripisyo ako, magiging totoo na ako, nagiging sakdal ang pag-ibig kahit minsan nagkukulang tayo. Kasi nagiging sakdal ang pag-ibig sa'yo dahil ginawa mo ng sakdal eh. Dinesisyonan mo na talaga. Kaya nga minsan nga nakakasala tayo, sabi sa Ecclesiastes 7:20, walang matuwid o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Nagkukulang pa rin tayo. Pero ang importante, naging sakdal na yung pag-ibig. Ibig sabihin, lahat ng kalooban ng Diyos nandun sa puso mo para tupadin talaga. At nalulungkot ka pag hindi ka nakatupad. Isa lang nga hindi mo matupad, lungkot na lungkot. At mahal mo ang Diyos. Gustong-gusto mo siyang sambahin at napakatapat mo sa Diyos. Bali wala sa iyo pera. Payag ka ng agawin ng pag-aari mo, makamit mo lang si Kristo, sabi sa Philippians 3:8. Ibinibilang ko na walang kabuluhan ng lahat ng bagay, makamit ko lang si Kristo. Sabi sa Hebrews 10:38, ipaagaw mo na pag-aari mo, makamit mo lang si Kristo. Kasi ang makamit si Kristo, ang makimit ang buhay na walang hanggan. Iyon ang pinakamahalaga. Yun ang plataforma ng Diyos eh. Yun ang pagkakalikha sa atin eh. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ng Diyos sa atin yung kakanyahan niya, yung mismong siya, ibibigay niya. Yung naturality ng Diyos, o yung karakter ng Diyos, ibibigay. At yun ay na kay Kristo, at ibinigay na sa atin, kailangan lang mabuo ng todo, maihanda. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din naman lumakad ng gaya ng inilakad niya. So, paano ba lumakad ang Panginoong Hesus? Lumakad ang Panginoong Hesus, sinunod ang lahat ng kautusan ng Ama. So, kung lalakad din tayo katulad ng inilakad ni Kristo, susundin naman natin ang lahat ng kautusan ni Kristo. Sapagkat ang kautusan ni Kristo, ang kautusan ng Ama. Sabi ni Kristo sa John 12, ang sinasalita ko sa inyo, hindi galing sa akin, galing sa Ama. At kung ano yung pinasasabi niya, yun ang sinasabi ko. Yun ang ipinahahayag ko. John 12. John 12:49 to 50. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. So yung itinuturo ng Espiritu Santo, yun din ay itinuturo ng Panginoong Hesus. Sabi ng Espiritu Santo, yung narinig ko, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung aral naman ni Kristo, nanggaling naman sa Ama. So iisa lang ang Diyos, iisa lang ang kaisipan ng Diyos, iisa ang aral ng Diyos, iisa lang ang katawan ng Diyos, iisa lang ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo. So kung nasa iyo ang Espiritu Santo, nabibigyan ka ng pagnanasa at paggawa. At yun ay mararamdaman mo. Nararamdaman mo yun dahil gustong-gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi yung karnal na tao, yung walang pagkilala sa Diyos, hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Pero pag ibinigay na sa iyo ang Espiritu Santo, nandun yung pagnanasa at paggawa. Nararanasan mo at nararamdaman mo. Sabi sa Philippians. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Bakit laging sumusunod? Nandun na yung Holy Spirit eh. Laging nauudyo ka ng pagnanasa, kaya laging ka sumusunod. Isa lang ang mismo sa Word of God, talagang malungkot ka. At sising-sisi ka na. Nagsisisi ka na talaga. Nandun ang Holy Spirit. Na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, pa ngayon ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, kanya-kanya tayo. Para matiyak ka, be true to yourselves. Maging tapat ka talaga sa sarili mo. Na talagang mahal na mahal mo ang Diyos. Mamamatay ka para sa Diyos. Mabubuhay ka para sa Diyos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. So, Diyos ang gagawa.
So, ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa sumasampalataya, ibinabautismo sa Espiritu Santo para magsalita sa iba't ibang wika, lumakas ang kapangyarihan na masunod niya kalooban ng Diyos. At para masunod natin ang kalooban ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang pagdanasan paggawa. Kaya lagi kang sumusunod. So, yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya malalaman mo pag nasa Diyos ka, lagi kang sumusunod. At may takot ka, panginginig talaga. Nandun na talaga. Natitiyak mo ligtas ka. Natitiyak mo nakasama ka. Kasi masasabi mo sa Diyos yun eh. Panginoon, nakita mo naman ang pagsunod ko. Kasi you have to judge yourself. Sarili mo lang hatulan mo eh. Nagpapagal talaga ako, Panginoon, sinusunod talaga kita. Kaya hindi mo ako iiwan. Pagdating ng Panginoong Yesus, buhay tayo lahat kukunin. Walang mamamatay sa atin. Sa lahat ng tunay sa kanyang sariling sumasampalataya, buhay tayo kukunin. At napakalapit na niya, mga kapatid. Napakalapit na. Kasi nandiyan na eh, kitang-kita mo na eh. Lahat ng palata, lalo na yung RFID. December 31, 2014, enacted as ano na yun, Obamacare. So, i-implement na nila yun. Pero bago ma-implement yan sa kanya, rapture muna. Kasi hindi pa babayaran ng Diyos sa mga Kristiyano sa US. At kapag naganap yung baksak na ang dollar. Kasi ngayon pa lang, sinisira na nila ang pera eh. Magtatayo sila ng one form of government. Ibabalik na naman nila yung panahon ni Nimrod. Genesis 11. Alam nyo, hindi bago yung New World Government o New World Order. Noon pa yan eh. Panahon pa ni Nimrod yan. Gusto na ni Satanas talaga maghari sa mundo. Magkaroon ng isang gobyerno, isang salita, talagang magkakaisa talaga sa isa lang. Yan ang One World Order eh. Noon pa yan, kay Nimrod pa yan eh. At walang bago sa ilalim ng araw. Sabi ng Ecclesiastes 1:9. Walang bago sa ilalim, lahat luma, lahat nangyari na. Yung nangyari no, nangyari na, at yung mangyayari pa, nangyari na. At uulitin na, ginawa yan ni Hitler noong Second World War. Sabi niya, today Germany, tomorrow the world, a new world order. Pero ngayon, sabi ng Diyos sa kanila, you want Satan, I'll give you Satan. I will give the desires of your heart. Gusto nyo si Lucifer? Sige, gusto nyo Antikristo? Lalabas ang Antikristo. Pinahintulutan ng Diyos na maghari na ang Antikristo. Mangyayari na yung gusto ni Nimrod. Babasahin ko sa inyo. Genesis 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika. At iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. At sila'y nanahan doon. At nag-usapang, hali kayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang beto na inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan, one world, natin at isang muog na ang taluktok niyaw na iaabot hanggang sa langit. At magtataglay tayo ng isang pangalan. Baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. So gusto magkaisa na. Doon pa man. Pero ngayon mangyayari na. New World Order. 1776. Or Novus Ordo Seclorum. Yan, New World Order. At gagawa. Kasi kompleto na ang sila. Magkakakampi na sila. Meron ng United Nations. Nakabuo na yung Torre ng Babel, United na mga nation. Mag-aari na. Ang hindi pala nangyayari, one form of currency. Kaya pag nag-rapture, makukuha lahat ng mga tunay na Kristiyano. Baksak ang dolyares. Pagbaksak ng dollar, wala nang magagawa ang US. Gagawa ng bagong pera. Lalabas ang Antikristo, i-implement na lahat. So ang hinihintay lang dito, rapture. Anytime rapture. Kasi alam na lahat eh. Kasi yung mga blood moons na tinatawag for Israel yan eh. Kita nyo may super moon? So, ang laki-laki, malapit na ang buwan sa Earth. Kaya ang yan na yung last blood moon, 4 tetrads. Yan na yung huling mga palatandaan. At palatandaan na yan ay laging may patungkol sa Israel. Kaya ang Israel ay kukupin na, gigiyarahin na yan, malapit na eh. Pero bago pa rin mangyari nga yan, rapture muna. So ang paghahandain natin, yung rapture. Yung paghablot sa atin ng Panginoon. At mangyayari lang if you are true to yourself. Do not deceive yourself. Sabi ng Proverbs 12:15.
Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mata, ngunit siyang pantas ay narinig sa payo. So lahat ng counsel of God, yun ang gagawin natin. Kasi yung matalino, mangmang yun eh. Kasi yung sariling payo niya, susundin niya. Merong payo ang Diyos eh. Ang salita ng Diyos eh. Yun ang pinakamatalinong payo. Ayaw ng mga hindi sumasampalataya dyan. Ayaw nila. Kaya kapag isinarado na ang pinto ng barko ni Noah, magsisimula ng umulan. Wala na silang pag-asa. Ako nagtaka ko, sabi ko, ang galing ng Diyos. Kasi sumasarado yung pintuan ng ilalim ng barko, hindi napapasok ng tubig. Ano? Ang galing talaga ng Diyos yun. Pero yung paano nung dahil nakabukanggang yun eh. Nagpasukan ng mga hayop, mga tao. Tapos isinarado, hindi napasok ng tubig yun. Ano, paano kaya yun? Ang galing talaga ng Diyos eh. Tapos alam ng Diyos kung kailan niya pa. Kasi umaaraw, nagtatawa yung mga tao eh. Sabi ni Noah, gumawa ka ng barko dyan sa gubat, wala naman tubig dyan. Dapat sa dagat ka gumawa. Tsaka ang init ng araw, walang bagyo. Sa hindi inaasahang panahon, darating ang Panginoong Jesus. Sabi ng Matthew 24:37. At kung paano ang mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kasi nung bumaba na si Noah at mga anak niya, dumami na tao. Tapos, doon nabuhay si Nimrod. Ang ibig sabihin ng Nimrod, the rebel. Ang ibig sabihin ng Babel, confusion, Babel. Kaya nagkaroon ng Babylonian Empire, confusion. They were confused, they were deceived. Akala nila, okay sila, akala nila, light bearer si Satanas eh. Jesus Christ is the light. Jesus Christ is the source of light. Satan is the light bearer. Illuminati lang si Satanas. Ibig sabihin, yung naakala nilang liwanag, kadiliman yun. Karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Light bearer lang si Lucifer. Jesus Christ is the light of the world. Hindi ka maliligaw kapag si Kristo nasa iyo, pagkat ang salita ng Diyos, ang lampara ng iyong paa. So lumalakad tayo dito sa mundo, hindi tayo maliligaw. Bakit? Yung counsel of God na sinusunod natin eh. Sabi ng 2 Corinthians, 2 Peter 2:10. Nung unang panahon, nakaraang panahon na hindi bayan, dadagpat ngayon bayan na ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, dapat ngayon nagsipagkamit ng awa. Tayo kasi mga Gentiles, hindi tayo bayan ng Diyos. Ang Israel ang kanyang panganay, ang bayan ng Diyos. Ngayon tayo ngayon ang bagong Israel, pagkat sumampalataya tayo kay Kristo, anak na tayo ni Abraham. At mula sa binhi kay Kristo, ang lahat na sumasampalataya, ang ni Abraham. At ang pangako kay Abraham ay ginaganap sa pamamagitan ni Kristo. So tayong mananampalataya ngayon ay mga anak din ni Abraham. Kaya ginagawa natin ang gawa ni Abraham. Lahat ng ginawa ni Abraham, ginagawa natin. At meron tayong Abraham sa laman, si Brother Manny. Si Brother Manny ang Abraham natin na siya ang ama natin dito sa lupa sa bilang apostol. Kung walang apostol, hindi natin maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Hindi natin malalaman ng hiwaga. Anong susundin natin? Ang dami-daming susundin. Anong susundin mo niya? Yung iba, nasa 10 Commandments pa nga hanggang ngayon. Hindi nila alam na utos ni Kristo susundin. So, napakapalad natin mga kapatid. Kailangan lang maging tapat na tayo sa sarili at kailanman huwag natin lukohin ang sarili natin. Galatians 6:3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili, ang kanyang dinadaya. So, hindi mo kaya, sabi nga ng message ng prophet, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. May tagapagligtas si Kristo. Pag inaakala mo kaya mo, wala kang kabuluhan, hangal ka, sabi. Wala kang kabuluhan. Wala tayong kabuluhan. Nagkaroon lang tayo ng kabuluhan nang tayo sumampalataya. Ibinilang tayo ng Diyos ng mga anak na dati anak ng Diablo. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na maging anak ng Diyos. Ngayon, sa pagiging anak ng Diyos, tularan mo yung anak ng Diyos. Si Kristo ang anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Kaya, may nalalabi bang mga panahon, mga kapatid, para tayo magsisi lagi, araw-araw. Wala ka na sa puso't kaisipan, kundi ang manampalataya. Ang purpose ng buhay mo, pananampalataya. 1 Peter 1:9.
na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. So, huwag tayong umalis doon sa priority. Ang priority natin, kaligtasan ng kaluluwa. Maliligtas lang ang kaluluwa natin kung sumusunod tayo lagi sa kalooban ni Kristo at nakakapiyak na tayo doon. Be true to yourselves. Yun lang naman ang susi. Pag nakumbinsi mo na talaga ang sarili mo, napasunod mo sarili mo, kasi minsan din natin mapasunod na sarili natin eh. Ayaw no sarili natin, sumunod sa atin. 1 Corinthians 15. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinapanatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matiyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya na walang kabuluhan. Katulad ni Lucifer at yung 1/3 angel, sumampalataya, walang kabuluhan. Napakahanga ang sinunod nila eh. Isang anghel. Hindi nila sinunod ang Diyos. Nilikha lang naman sila. Tayo hindi. Patutunayan mo sa sarili mo, hahatulan mo sa sarili mo, didesisyonan mo sa sarili mo na ang ebanghelyo ni Kristo ang makapagpili, na siya mong susundin sa lahat ng araw ng buhay mo. Wow. Luke 1:75. Sa kabanalan at katwiran sa harapan niya at lahat ng ating mga araw. So all the days of our lives, yung lahat pa ng lalalabing araw sa buhay natin, wala na tayong gagawin kung hindi maganda. Prepare yourselves. Spiritually prepared. Baka mamaya pag naiiwan ka, halimbawa, nakapag-ipon ka nga, napakarami mong pera, na-bank account mo, na-ibangko mo, ang dami mong ginto, nasa security box pa, ang dami mong lupain. Pagkatapos naiwan ka. So what's the use, di ba? So maging marunong tayo, maging matalino, maging mapagmasid. Merong istorya sa Luke 12 dyan, sabi dito. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Huwag kang maging sakim. Ialay mo na yung katawan mo. Sa iyo na yan eh. Mula nung isilang ka, sa iyo yan eh. Bakit napakasakim mo? Ayaw mo ialay ang katawan mo bilang handog na buhay. Tapos napakasakim mo. Ba't ayaw mo sumunod sa tipan ng higapot ng handog? Eh yun ang susi ng pagpapala. Susi ng kasaganaan. Huwag tayo maging masakim. At nagsay siya sa kanya ng isang talinghaga na nagsasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At inisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong paglalagyan ng aming mga inanging bunga. Inanging bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Grabe ito, dahil pa dito Secretary of Agriculture. Napakarami nitong bigas ng mga palay. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Pero mo, kahit dumaan pa maraming taon, may reserve ka, walang gutom. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dadagpot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Ano ba yung sabihin ng haling? Alam ko, halinghi. Yung haling, parang ano siya, yung parang wala sa kaisipan. Haling. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya? Kung may mga anak yan, ako, away-away yan, rambulan yan doon sa mana. Gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi siya mayaman sa Diyos. Mayaman ka nga sa sarili, hindi ka naman mayaman sa Diyos. Ang mayaman sa Diyos, nasa kanya ang Espiritu Santo, nasa kanya ang salita ng Diyos. Kasi yun ang dadalhin mong kayamanan sa langit eh. Pinag-iipon ka ng kayamanan. Ano? Yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Dahil yun ang susunod sa iyo sa langit. Sabi sa Revelation 14. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo
mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang gawa'y sumusunod sa kanila. So kapag namatay kahit na sinong tao, magpapahinga muna. Rest in peace ka muna. Ngayon, magkakaroon ng first resurrection. Yan nga yung rapture. Doon sa first resurrection, kaya nakasama ka. Nandun ang pangalan mo sa aklat ng... Yung second resurrection, nandun yung book of what is good and what is right na ginawa mo. Bad or good na ginawa mo, nakasulat doon. Sa aklat ng mabubuting gawa at masasamang gawa. So, susunod lahat May ebidensya. Kasi hindi hahatol ng Diyos sa mga pupunta sa impyerno nang walang ebidensya. Kailangan merong corroborative evidence, merong lahat ng ebidensya nandun. Meron tayong abogado, si Kristo Advocate yun Sasabihin ng Ama, tinanggap ako niyan. Mamamatay siya at mabubuhay sa akin. Ligtas siya. Hindi ka nahahatulan. Sasabihin lang ni Kristo. Ang pangalan niya nasa aklat ng buhay. Hindi nahahatulan. Pero ang hahatulan yung mga unbeliever. Yung mga mababait na ubod ng bait. Hahatulan niya. Yung matatalino na ubod ng talino, hahatulan yan. Buti na lang hindi tayo ubod ng talino. Hindi tayo ubod ng bait. Makasalanan tayo. Tinanggap mo sa sarili mo, makasalanan ka na ang kalutasan sa problema si Kristo. Si Kristo ang magsosolve ng lahat ng problema natin. Kasi ang pinalalabas dito, gobyerno magsosolve ng problema Hindi, walang magagawa gobyerno. Yun ang gustong ibigyan ng emphasis ng US They will solve the problem of the people. Katulad ni Hitler, ipinangako ni Hitler bibigyan ko kayo ng masaganang buhay. Pagkagandahin ko ang Europe. Pero ano nangyari? Wala. Kinalo siya ng Diyos. Kasi hindi pa panahon para lumabas sa Antichrist na Pinigilan na Diyos. Ang unang pinigilan ng Diyos, si Nimrod Hindi niya pinahintulad. Ginumpuse yung language. O sumunod na Antichrist, si Napoleon. Gusto niya maghari niya sa buong Europe, pero hindi siya nanalo. Sumunod si Hitler. Hindi rin nangyari. Itong darating na huling Antichrist na to, mangyayari, pahihintulutan ng Diyos na maghari na ang masama. Sabi sa Diyos, ibinigay na ng Diyos ang lupa sa masama. Job 9:24, ang lupa'y naibigay na sa kamay ng masama. So, pakikilusin na niyang Antikristo na, papayagan na ng Diyos yan. Pero hindi siya papayag na mapasama tayo. Hindi siya papayag na maiwan tayo. So, ang gagawin natin, magsasakripisyo, magpapaga, susunod na susunod, hindi natin lolokohin ang sarili natin. We will not deceive ourselves. At hindi rin tayo aasa sa sarili natin, kundi sa Diyos. Sabi ng Proverbs 28:26. Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso'y mangmang. Ngunit ang lumalakad na may kapantasan ay maliligtas. So ang kapantasan natin, kapantasan ng Diyos, talino ng Diyos, salita ng Diyos. Hindi salita natin, hindi karunungan natin. Aasa tayo magtitiwala sa Diyos na buhay, ililigtas tayo ng Diyos. At kailanman hindi tayo malilipol ni inuman at hindi tayo mamamatay. Buhay tayong kukunin mga kapatid. In Jesus' name. Amen.